Praise the name of the Lord. Good afternoon, everyone. Magandang gabi naman sa ating mga online community all over the world. Week after week, nakikisabay akong manood sa inyong lahat ng replay sa amin dahil live tayo ngayon. So far, so good? Praise the name of the Lord. Today, we are on our second week ng ating series na pinamagatan nating No Filter. Bago ko po ituloy, because this is our part ng outreach pillar, pag sinabing outreach, this church is built on the fifth pillar ng outreach. Ito yung ating church planting, ito yung ating building projects, ito yung ating life missions sa Philippines, feeding the poor and the needy. Kaya itong buong buwan na to, makikita ninyo ang iba-ibang aspects ng ating ministry. I want to report to you, bago ako mag-preach, ng ating church plant sa Mapurao, Cagayan Valley. Sino rito ang mga taga-Cagayan? Alam niyo ba, si Pastora Vanji, can you please go back to that picture first? Pastora Vanji used to be a domestic helper here for many years sa Singapore. And then when she went for good sa Philippines, nagsabi siya sa akin, PH, hindi ko alam kung saang simbahan ako a-attend. Sabi ko, bakit ka maghahanap ng simbahan? For many years, Cornerstone Church ka. And you are one of the preachers sa ating 12:30 service. Sabi ko, why don't you start? At nag-start po siya ng, inumpisahan niya sa maliit na cellphone. Yung atin pong live, nag-imbita siya ng kanyang mga kamag-anak, and then dumami siya ng mga, nagkaroon na daw ng 29 na ang nanonood sa napakaliit na cellphone, naka-hook up siya sa malaking speaker. Kaya malakas yung mga aral na naririnig nila. And then, nilipat natin sila sa kalahati ng Kamalig. Alright? Dahil dito, pinagawa natin, pinasemento, tambakan ito ng kanilang ani. Lumaki sila, and then we decided, dahil may nag-donate sa atin ng lote, natayuan natin ang mga construction workers doon ay mga farmers. Ang asawa ni Pastora Vanji ay magaling mag-welding, mag-mason, mag-karpintero. At tingnan niyo po, ito na ang ating update sa ating Mapurao Church. Ayan, ang mga bulldozer. Naka-report sila sa atin week after week, at kung merong mga gagawin, minsan sasabihin nila, magtatanim po muna yung mga gumagawa sa atin. At kaya mahihinto muna ang gawaan. And finally, after few months, makikita natin ang progress ng gawain na ito na nag-umpisa sa bahay, na nagtsatsaga sa maliit na cellphone. Ayan ang kanilang stage. Ayan na, nagkakaitsura na. Praise the Lord. Oh, nagawa na ang kanilang stage. Ayan na. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Walakpakan natin ang Panginoon. Hindi ba't napakagandang tingnan ng isang domestic helper, siya ay nagpapastor doon sa kanilang lugar. At marami na ang naakay, at pati mga kabataan doon ay unti-unti nang nakakakilala kay Lord. Sa matapat niyong pagbibigay, malayo ang ating naaabot. Hindi pa natin dito na i-report ang ating church building na pinatatayo sa Mindoro, na pinagpapastoran naman ni Pastor Ayet at Pastor Karen, na nagtrabaho dito for almost 10 years. Sila ay ating mga lay pastors. You will be shocked sa laki ng pinapatayo natin sa Mindoro by the end of this month. Purihin ang Diyos. Let's pray for them. Lord, we lift up to you all our church plants in different parts of the world. Lord, sa Pilipinas may 7 simbahan. Nag-umpisa sa maliit. Pero Lord, you mention in your words that let us not despise the small beginnings. Lord, we thank you. Lahat ng meron kami, ibinabalik namin sa iyo, Panginoon. Pinagyayaman mo ito. Bubunga mo ito, Panginoon. Nagbubunga ng marami at nakakaabot ng mas marami, Panginoon. Lord, continue to use us, and may we be always faithful
in advancing the kingdom just as you have assigned us to do. We bless all our pastors in Jesus' name. Amen. Amen. At kung kayo po ay may balak na may panawagan pala kayo, hindi nyo lang ma-share, wag ko kayo mahihiyang magsabi at mag-share sa inyong mga cluster pastors. Pwede nyo sabihin, alam mo, Pastor Leo, patagal na ako nanaginip, ako'y nangangaral. Hallelujah. O maging tapat ka muna linggo-linggo dito. Wag agad yung mga ngaral doon, hindi ka naman nagbabasa pa ng Bible. Diba? Minsan may gano'n, ang tayog ng pangarap, pero yung disiplina makita sa atin linggo-linggo. Amen? So we will continue to, I will continue to share our series na galing sa Daniel chapter 12, verse 3. At pinamagatan ko ang title ngayong hapon ng Built to Shine. Yan. Tayo ay ginawa sa wangis ng Diyos, hindi lang para iligtas sa kadiliman, kundi para magliwanag. In Daniel chapter 12, verse 3, makikita natin dito, those who are wise will shine as bright as the sky, and those who lead many to righteousness will shine like the stars forever. Kung bago po kayo ngayong hapon, binanggit natin last week na ito ang totoong may forever. Mga taong matatalino, mga taong pantas, sila daw ay nag-aakay sa katuwiran ng ibang tao. At itinatagurian silang mga bituin sa langit na magliliwanag. Hindi lang pala noo ang nagliliwanag. Tingnan niyo yung katabi niya, baka lang talagang parang paliparan ang kanyang noo. But you know, nabanggit natin, hindi lahat din ng gising. Kasi topic natin last week is awake and alive. Naalala ninyo, ng gising tayo. At kaya kayo narito yung gising kayo. Amen. Hindi lahat ng buhay ay gising. Nasabi natin yan, di ba? At hindi rin lahat ng gising ay handang magliwanag. Kaya we use Romans chapter 13, verse 11, wake up from your slumber. At diniscuss natin na yung slumber na yon sa Greek words ay wake up from your dullness. Yung nagiging mapurol na, ayaw ng matuto. Waking up from your moral laziness. Yan. And yung loss of urgency. Na parang sinasabi nating, matagal pa, tsaka na ako magbabago. Tsaka na ako magsisimba. So, that was the focus last week. Ang gisingin tayong lahat sa ating mga spiritual life. Na walang maiiwan sa atin na nahimbing na sa pagkakatulog. And Daniel chapter 12, verses 3 to 4, reveals to us ng dimension ng believers in a believer's life. At ito yung tayo'y magliliwanag at tayo ay mag-aakay. Kaya yan ang dahilan bakit tayo may 7 simbahan na sa Pilipinas. May 4 na simbahan tayo sa Canada. Meron tayong simbahan sa Australia. Meron tayong simbahan sa Hong Kong. Meron tayong simbahan sa Malaysia. Meron tayong church family doon. Why? Because we want to shine like this star. We want to be wise people who's reaching out to the lost. Kahit minsan pamilya nyo na ang hihigitin ninyo, hindi nyo pa maisip. Naghahanap pa kayo, sino kaya ang mayayaya? Sino kaya ang maaakay? Yung pala yung best friend mo, minimit ka lang somewhere, hindi pa mamaakay-akay. God wants us to be awakened in this, and today I will focus on the different areas, paano tayo totoong magliliwanag. Okay? So, a believer is not only called to live right, but to point others to Christ. Hindi lang tayo basta naligtas. Ituturo natin sila sa tunay na tagapagligtas, si Jesus. And a shining life becomes a bold witness for Christ. Sabihin nyo nga, bold. Yan. We want to be bold, courageous, fearless witness for Jesus. Sa kaguluhang nangyayari sa mundo, pag ikaw ay tinamaan pa ng kaduwagan, para ka nang laging magtatago. Hindi mo alam kung anong footing mo. Hindi mo alam, you don't know how to find your center. Saan ka ba may tibay? Saan ka ba may lakas? God wants us to remain strong. So number 1, I want us all to learn how to pray for boldness.
Pinapanalangin pala ang boldness, ang tapang. Hinihiling mo sa Diyos na bigyan ka ng tapang. Tapang saan? Hindi tapang para mang-away. Hindi tapang para sumalungat sa mga sumang-ayon sa'yo. Tingnan natin sa Acts chapter 4. Alam niyo ba may sinabi rito that the early church prayed for boldness and spoke the word of God boldly. Dahil nanalangin sila, binigyan sila ng tapang. Sabi rito, and now, O Lord, hear their threats and give us, your servants, great boldness in preaching your word. Yan ang hiniling nila. Give us great boldness in preaching your word. Stretch out your hand with healing power. May miraculous signs and wonders be done through the name of your holy servant Jesus. Alam niyo bang nang nangyari after they have prayed, sabi dito, the meeting place shook. Lumindol. Mantakin ninyo na nalangin lang ng boldness, lumindol. At sabi doon, and they were all filled with the Holy Spirit. Then they preached the word of God with boldness. Laging may manifestation in the physical realm when we pray for something else to God. And dahil nanalangin sila ng boldness, kailangan yanigin sila para makita. Tingnan ko nga kung sino ang atapang tao dito. Hindi yung lumindol, Diyos ko, Lord, naihina sa palda. Naalala ko yan nung lumindol sa Pilipinas, nandun ako sa grocery store. Nakita ko ang sales lady, basang-basa ang kanyang palda. Hawak-hawak ko ang cart at ako'y steady lang. Hallelujah. Nagpe-pray ako doon. Dahil bata pa ako, hindi ko alam na pwede nga pala akong matabunan doon ng building. Nasa Rustanza ako sa Cubao. Pero yung tapang, hinihiling yan sa Diyos. Lalo na malalayo tayo sa ating mga pamilya. Lalo na pag ginegera na yung mga kapamilya natin. Dapat sila rin may tapang. Dahil pag may tapang, nagkakaroon ka ng presence of mind. Your mind stays sharp and clear. Pag naunahan ka ng mga takot, pag-aalala, nervyos, namawis ang kamay, pinawisan ng gabultik lahat, pati hanggang leeg. Hindi na malaman kung ano ang dapat gawin. Ito tapang sa pangangaral. Meron bang naduduwag dito? Yung pag tinanong ka, Christian ka ba? Naku, hindi po. Ay, ganun ba? Eh sabi rito, pinagbabantaan sila noon sa early church. Kaya sabi nila, dahil sa banta, bigyan nyo kami ng tapang. Dito, wala pang banta sa atin. Na sinasabing, lumabas ang mga Kristiyano. Walang ganun. Eh baka hindi kayo magsilabasan. Tingnan ko nga, ilabas ang pas ng mga Kristyan. Uy, ano ka ba? Hindi ako Kristyan. Napasama lang ako sa'yo. Kahilang-hila ka sa akin. Malalaman kung sino ang bahag ang buntot. Napaisip kayo, di ba? Pagtrabaho na ninyo ang may banta, magkakaalaman. Kasi naalala ko sa Ephesians, sabi rin doon, nanalangin sila si Apostle Paul, siya ay nasa kulungan. Nakakulong-kulong na nga siya sa kanyang faith, sa kanyang pangangaral. Kaya sabi niya sa Ephesians chapter 6 verse 19 to 20, pray also for me that whenever I speak, sabi niya, words may be given me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel. I love the word being used here, fearlessly. Walang takot. Sabi niya pa dito, for which I am an ambassador in chains. Pray that I may declare it fearlessly as I should. Fearless Christians must arise. Kasi minsan, yung mukha ng iyong inutangan nakakatakot. Kaya hindi mo share yung gospel kasi hinihintay ka pa niya munang magbayad bago siya maniwala sa iyo sa Christianity mo at sa faith mo. Gaya ka sa simbahan, nangako ka, di mo nga tinutupad. Kaya hindi ka ngayon mapaniwalaan. Natatakot ka, wag na lang yun, iba na lang imbitahan ko. Hindi mo maimbitahan si Mr. minsan, nasa Pilipinas. Kaya halika nga, darling, maghanap nga tayo ng simbahan.
Hindi mo mayaya kasi inaway mo nung gabi. Hindi mo pinatabi sa'yo. Hindi mo ngayon alam, Christian ba to? Ay, Christian ka pala, darling. Bakit asal diablo ka sa bahay? Nakakatuwa itong bata, in-interview siya. Anong pangalan ng nanay mo? Demonyo. Kasi lagi ko naririnig sa tatay ko, na demonyo ka, tamad-tamad mo. Sabi naman ng asawang lalaki. Saan ba kayo nakatira? Sa impyerno. Bakit sa impyerno? Kasi yun ang lagi ko naririnig. Lalayas na ako sa impyernong bahay na ito. Yun ang natandaan ng bata. Ang tatay niya'y demonyo. Nanay niya'y diablo. Katira sila sa impyerno. Minsan di natin binabantayan, di tayo nagiging patotoo. Pero yung boldness, nilalakipan yan mamaya ng ating testimony. Highlight ko yan sa inyo. So ipinanalangin din sa Diyos na hindi tayo dapuan ng kaduwagan. Baka nga si Madam, hindi nyo maimbitahan. Siyempre kasi lokal siya. Ma'am, ang pastor ko kasi Tagalog yun mag-preach. Pero you know, ma'am, we have a church. Pag hindi nyo kaya paglaman, ma'am, can I have a day off? I just want to go to church. Then I will return if you want. What time, ma'am? Kasi part yon ng inyong journey. Unti-untiin yung i-challenge ang sarili ninyo. Kaya naong araw, pag sinabi sa akin, kasi PH once a month lang ang day off. Pero gusto mo bang may every week day off? Syempre po. Sige, mananalangin tayo ha. Idudulog ko sa Diyos ang amo mo. Ipagpipray ko siya, napayagan ka. Abay, pinayagan every week. Inasan ka, nawawala ka, sister. Ay, magsisimba po ba? Akala ko ipagpipray lang, napayagan pag linggong lumabas. Tinigilan ko na mag-pray. Why? Kasi para lang sa kanilang makalabas lang pala. Nalilimutan din pala si Lord pag linggo na. Now, I'm not condemning those who have work on a Sunday. You know, those who have overtime, and talagang yun lang ang kakayahan. Pero, pagka pinagpalit nyo yung natatanggap nyo paglinggo para makasimba, dahil babayaran, di ba? Sige, wag ka na lang lumabas. Nga, kailangan ko to. Hindi na yun madagdagan. Yan na talaga yan. Wala nang pabor, walang blessing. Pag si Jesus hindi na sentro, kung hindi pera, kita na, diyan mo maramdaman. Mabigat. Ang pera'y parang tubig. Dumadali, ang bilis maubos. Here today, gone tomorrow. Yung iba nga, hindi inabot ng bukas, PH. Kaya raw ang sweldo para ka naghihiwa ng sibuyas. Iiyak ka. Bawat himay mo ng layer ng sweldo. So, remember Peter? Si Peter, he became a bold witness. Bago siya naging bold witness, nakaranas mo na siya ng moment of fear and failure. Naalala ninyo, he denied Jesus 3 times. Anong dahilan? Dahil ba sa hindi niya mahal si Jesus? Sa tingin ninyo, ba't dinenay ni Pedro? Mahal niya si Jesus. Sabi nga niya sa Matthew, even if all fall away beside of you, I will never fall away. Very bold siya magsalita. Iiwan ka ng lahat, Jesus. Ako hindi. Andito lang ako sa tabi mo. Wow. Mahal niya si Jesus. Malakas ang personalidad niya. Matapang si Pedro. Di ba nga naglakad nga siya sa tubig? Sabi niya, Lord, pahintulutan mo akong lumakad ako papunta dyan sa'yo. Aba, matapang. Alam naman niya, lulubog siya doon, pero sabi niya, Lord, payagan mo ako, pupunta ako dyan. Hindi siya duwag. Hindi, personalidad niya, ano siya, bold. Pero saan siya natakot? Natakot siya sa public identification na siya ay with Jesus. Yun ang naging trauma niya, na pag siya ay nakilalang kasama ni Jesus, papatayin siya. Kaya ang sabi niya, hindi ko po yan kilala.
Di ba sabi doon, di ba kasama ka din ni Jesus? One time, hindi ko po siya kilala. Another time, kasama ka. Hindi ko po siya nakikilala. Pangatlong ulit, tinanong ulit. Hanggang sa tumilaok na ang manok. Sign na gagawin ni Pedro ipagkakanulo niya si Jesus. Pero nabago ang buhay ni Pedro. Nirestore siya ni Jesus. Hindi siya hinayaan. Umiyak si Pedro ng bonggang-bonggang pag-iyak. Nagsisi siya. Nasaktan siya na pinagkanulo niya si Jesus. Si Pedro, maliksi siya. Siya nga yung pumutol ng tenga ng isang huhuli na kay Jesus eh. Huhulihin si Jesus. Nandun sila nananalangin. Si Judas, pinagkanulo niya, di ba? Tapos, sabi ko, kukunin natin si Jesus. Si Pedro ang unang kumuha ng tabak. Nahiwa niya yung tenga nung tinatawag si Malchus, isang disciple. Paglaglag nung tenga, kinuha ni Jesus, binalik. Gumaling ulit. Hindi na yun masyadong naha-highlight. Pero yan ang personalidad ni Pedro. Yet, at that moment, he became afraid of public identification with Jesus. Diyan tayo dapat maging bold. Kasama kayo doon sa Orchard Towers. Huh? May Orchard Towers ba? Sino? Si Rasek? Hindi ko kilala yan. May selfie kayo niyan. Hindi ko huyang kilala. Sus. Si Jesus, one day, the pressure will be intensified. Ihanda natin ang ating mga sarili. Persecution will arise. Nakasulat yun sa Bible. Nandun yun. Mapalad kayong mga inuusig ng dahil sa inyong pananampalataya. O, nausig na ba kayo? Nausig na ba kayo? Na sinasabing ikay papatayin dahil ikay Kristiyano? Nung araw sa Biblia, sinusunog ang mga Kristiyano, ginawa silang pailaw sa garden. Matindi ang pinagdaanan ng mga apostle, ng mga disciples ni Jesus. May isa doon, inilubog sa kumukulong mantika. May isang disciple, ibinitay pati warik yung cross, ibinaliktad dahil hindi raw siya worthy na ipako sa cross ng kagaya ng kay Jesus. Binaliktad siya, patay. Most of the apostles and disciples became martyrs for Jesus. We need to pray for boldness. Gaano kaya tayo magiging katapang? Nasabihin ako yung tagasunod ni Kristo. At hindi ko kayo masisisi. Kung may threat na sa inyong mga buhay, may threat na sa inyong mga past, mawawalan ng trabaho sa pag-amin. Pero sana hindi tayo maging kagaya ni Pedro. Hindi baling mawalan ng trabaho. Hindi baling nasa bingit ang buhay. Alam niyo bang pinagpe-pray ko yon? Kasi akong una nangangaral. Lagi ko sinasabi, patay kung patay sa pangangaral. Minsan, ininyayahan akong mangaral doon sa isang bansang hindi dapat sabihin. At sabi sa akin, dito ka tatakas sa likod ng stage pag pinasok. Ay, may takasan. Akala ka magtuturo lang, ho? Bakit, ho? Kasi hinuhuli, ikukulong. Dinapuan ako ng takot. Pero sabi ko, para ano pang ako'y Kristiyano? Pumayag ako. Sinuong ko yon. Ganun lang pala nararamdaman. Iniingatan din pala ni Lord. Tingnan nyo nga si Apostol Pablo, nakulong. Hindi siya tumigil. Sulat siya ng sulat. Kaya may New Testament. Karamihan sa ating bagong tipan. Sinulat ni Pablo sa kulungan. Ano ang hangganan ng inyong pananampalataya? Hanggang saan mapuputol yung ating sasabihin na takot. Natatakot ako. Hindi ko kaya sabihin, PH. Magkakaalaman tayo sa bandang huli. Sana magkita-kita pa rin tayo sa finals. Hindi madali. Kaya
Kaya kung tatatakot ka sa buhay mo ngayon, nangangamba ako. Baka hindi mo kayanin. Baka hindi natin kayanin kung hindi mo maipangaral ang ebanghelyo sa asawa mo, sa kapatid mo. Tatakot ako kay nanay, mabagsik kasi yan. Nangangamba ako kung sa anak mo hindi mo ma-share ang gospel. Hindi mo siya mapapunta sa simbahan. Nangangamba ako. Na baka sarili mo na maisuong mo ang sarili mo sa panganib. Lagi niyong tatandaan, si Kristo nakamatsyag sa ating lahat. Pray for boldness. Lord, give us courage na hindi ka namin talikuran. Maging matabang kami na sabihin kami tagasunod ni Kristo. Sa best friend mo, sa katrabaho mo. And number 2, it leads us to speak about Christ. Anong sabi ni Pablo sa Romans chapter 1 verse 16? For I am not ashamed of this good news. Sabi niya, hindi ako nahihiya about the good news about Christ, for it is the power of God at work, saving everyone who believes. Sabi ni Pablo, I'm not ashamed. It means I'm not embarrassed. I will not shrink back in fear of public opinion. Hindi niya ina-avoid yung association with Jesus. So in a way, he's saying, I refuse to shrink back from identifying with Christ. So itong word na to, it implies to us of social pressure or persecution. Sa opisina, sa school, sa pamilya, hindi tayo mahihiya na sabihin, tagasunod ako ni Kristo. Sa mga hawker center, sa mga kainan dyan sa labas, sa mga pasyalan. Are you a believer? Yes. Do you want to go with me? Saan? I will introduce you to Jesus. Kaya lagi ko sinasabi, don't bring them to church. Lead them to Christ. Kasi paano kung malayo pa ang linggo? Eh di naghintay pa kayo na, sa linggo na lang. Eh baka mamatay na yon, di na yun umabot ng linggo. I'm serious. Baka hindi na siya sikatan ng araw. Andun na, sharean mo na siya. Tayo rin kung di tayo nayaya, hindi ba? Buti na lang merong hindi nagpatumpik-tumpik, hinila ako sa pansitan. Naamoy ko yung bihon, ba masarap. Atin nga ako ng Bible study. Kaya ang pagkain, it always works. Lutuan mo na lang kaya kung natatakot ka i-share. Halika ba i-share ko sa'yo, pero kumain ka muna ng spaghetti. In Roman society, Christians were often mocked. Nililibak sila, kinukutsa sila, minamaliit sila. Kaya sabi ni Pablo, I am not ashamed. They're being persecuted, binabatikos, binahihirapan. Pinapapatay pa sila noon. And to be a Christian back in those times is considered foolish. Kahangalan yon. Yet Paul boldly declared, I will not hide my faith. I'm not ashamed of this gospel. Sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 3 verse 15, always be ready to give an answer for the hope that you gave. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Handa ba tayong sumagot? Ano yung hope that we cling to and we carry? Sabi doon, you must always have an answer to those who ask you. Sino ba ang pag-asa? Huwag mong forwardan ng reels. Ito, makinig ka na lang. Ikaw na lang bahala. Tatanong-tanong ka pa. Dapat lahat tayo'y handa. Our words must reveal that there is a Savior. Alam, dapat nating sabihin, ispilengin. Di ba sabi sa Acts chapter 1 verse 8, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you and you will be my witnesses. Tayo ay mga saksi ni Jesus. Tayo ang kanyang witness ng kanyang kabutihan. And a witness tells what they have seen and experienced. Ano bang naranasan mo? Ano bang ginawa sa iyo ng Diyos? E di, ikaw ang witness, sabihin mo tungkol sa Kanya. Speak about Jesus. So you do not need to know everything, just what you have experienced. Ang dami ko experience kay Jesus, eh di na ikukwento ko, hindi tayo matatapos.
Pag kumain kayong kasama ko, nako, rorolyuhan ko kayo ng mga ginawa ni Jesus sa akin na ayaw nyo nang tumigil, makinig. I-prepare nyo yun, yung inyong mga testimony. Sasabihin ng nanay niya, bakit ka ba Christian na anak? Nako, nanay, hindi mo alam ang ginawa ni Lord sa akin doon. Sa Singapore, nanay, muntik na akong mamatay, niligtas ako ni Jesus. Nanay, wala na akong pera, pero nakita ko ang provision ni Lord. Nakapagpadala ako, di ba, nay? Ano pa yung ginawa sa inyo ni Lord? Naku, nanay, di mo alam, sakit-sakit na nabalikat ko ang tuhod ko, ang pa ako namamaga kakabuhat kay ama. Hindi pa sweldo, pero kailangan ko lakasan ng loob ko. Nagpa-pray ako sa mga Christian, may faith din ako, pero nakita ko ang kabutihan ng Diyos. Gumaling ako, nay. Those are testimonies. Nanaginip ako na mamamatay na ako, nasa impyerno ako, nagising ako, ayoko mapunta sa impyerno. Naghanap ako ng simbahan. This can be your testimony. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 3, we proclaim to you what we have seen. We proclaim to you what we have heard. What did you see? What did you hear? Proclaim it. So the apostles did not share theories. They shared personal encounter with Christ. What was your encounter with God? What did Jesus do for you? So hindi kinahihiya ni Pablo ang ebanghelyo kahit hindi ito popular o hindi sikat. Hindi niya tinago si Jesus na para lang tanggapin siya ng mundo. Sabi niya, I am not ashamed of the gospel. The gospel message includes this. Ano ba yung gospel? Tandaan nyo no ha? Itong basic, 3 lang. Jesus died for your sin. May nagbayad ng kasalanan natin. Siya ay namatay at muling nabuhay. Yan ang second part ng gospel. At siya ay muling babalik. At sabi dito, Jesus offers salvation to you. Pwede kanyang iligtas. Binayaran niya ang kasalanan, namatay siya para sa krus para sa atin, namatay at muling nabuhay, that's our victory as Christians. And then, you can also be saved. Simpleng-simple. Kaya, you can ask the person, do you want to receive this Jesus? Do you want your sins to be cleansed? Because the greatest need of man is forgiveness of sin. Kahit sinong mayaman, hindi kayang bayaran, hindi kayang ng pera niyang mabayaran ang kasalanan niya. Lahat nagtatagpo, mayaman, mahirap. Amen? Speak about Jesus. And then, lastly, let's flash the third point. Shining believer leads many to Christ. Akayin mo sila. Kung tunay kang nagliliwanag, nag-aakay ka ng iba. Those who lead many to righteousness will shine forever. Don't wait for someone to give you a pulpit bago ka mangaral. Don't wait for someone to give you a microphone bago ka mangaral kay Jesus. You don't need a microphone. You don't need a pulpit to share about Him. Amen. Alam kong sa iba sa inyo, alam nyo na ito. Pero ang tanong ko, kailan kayo huling may inakay? Kailan kayo huling may ipinanalangin man lang ng kanyang salvation? Kanina naalala ko sa aming kwentuhan sa kusina na na-save na raw ang kanyang among babae. At naalala ko noon, I prayed for her salvation. Hindi man ako ang nakapag-share sa kanya. The fact that I heard that she's already meeting Christians and considering going to church, natuwa ako. God answers our prayers. Amen? At ngayong hapon na ito, alam ko hindi lahat ng pamilya ninyo ay maituturing na ligtas as in tinanggap nila si Jesus. Alam ko, naiisip nyo ngayon na mga mahal nyo sa buhay, malayo sila sa Diyos. We can pray for them. We can stand in the gap for them. And we can say, Lord, I pray for their salvation. Alam nyo ba ang mga pinagpipray sa mga kamag-anak natin na hindi pa sila ligtas? Binabind natin ang spirit ng pride. I bind every pride in the name of Jesus. I bind every deception. Kasi
Baka nalilin lang sila, may kasinungalingan sa mind nila, di nila makita ang katotohanan. I rebuke blindness, I rebuke pride, I rebuke deception in Jesus' name. Pag may nirebuke at binayin, may nire-release. I release life, I release understanding, I release sense of sight in the Spirit. You will be saved, you will declare that sa family. Amen? The least we can do, at least start praying. Sino ang mga gusto mong ipag-pray na gusto mong maakay sa Diyos? Remember, Daniel says, those who lead many to righteousness, those are wise. They are like shining stars forever. Amen? Hallelujah. Today we will pray. At yung mga iba sa inyo, gusto niyong bitbitin ang pamilya niyo, ipanalangin. I will call you to come here in front. You know, you understand that you want to stand in the gap for your family. The altar will be open. Sabay-sabay tayong idedeklara ang awiting ito. I speak Jesus over my family. I speak Jesus over my life. Tumayo tayong lahat. And feel free to come in front. Kahit magkasiksikan tayo rito. Alamin natin kung saan tayo tatayo. Pwede dyan sa gitna. Pwede dyan sa may gilid. But we are standing because we want to lift our family. That all of our family will be saved. Pagbabalik ni Jesus, Lord, wag mong kaligtaan ang aking nanay, aking tatay, aking kapatid. Come here in front. And if you are a visitor here, you need to be saved. Kayo mismo, kailangan makasiguro kayo na kayo ay ligtas. Yes, I am saved because I have Jesus. My sins are washed. I receive Him as my personal Lord and Savior. Praise the Lord. Come. We will continue to sing this. Samahan niyo po ako. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire.
Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak your holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. At first, we will pray for those who are guests here. You have not remembered giving your life to Jesus. And maybe you are here standing, hindi ka sure. Ligtas nga ba ako? Hindi ako sure, PH. You can also pray this prayer. Ask God to cleanse us. Ask God to come into our hearts. Sundan niyo ang panalangin ito kahit sa mga nanonood online. You need to be saved. You need a Savior. Jesus Christ is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Hindi mababago ang gospel. That's the good news. That He's willing to forgive us and cleanse us and give us eternal life. Pray this prayer with me. Lord Jesus, I come to you today. I am a sinner. Forgive me of my sins. Cleanse me from all unrighteousness. Come into my heart. Today, I declare you are the Lord of my life. You are my master. You are my Savior. Jesus is Lord of my life. Amen. If you have prayed that prayer, God heard you. Nangako siya, sabi niya, isusulat ko ang inyong pangalan sa aklat ng buhay. Revelation says that. Your name is in the book of life. That's our guarantee. That's our assurance. And if those of you are here, you are standing for your family, we will pray for your family that they will be saved. Lord Jesus, tasin niyo ang inyong kamay. Let's ask the Lord for His mercy. Lord, we call for mercy over our family. Lord, kung sila'y hindi lumalakad na nakakalugod sa iyo, Panginoon, ibalik mo sila sa landas ng liwanag. We pray for their salvation. Lord, I decree and declare that not one of them, Lord, will miss the mark. Not one of them, oh God, will not be with us, Lord, but we declare, oh God, salvation. We declare, oh God, as for me and my house, we will serve the Lord. We bind any spirit of pride. We bind any spirit of deception over them in Jesus' name. We cancel every spirit of blindness in the name of Jesus. Send someone to them to share the gospel, that they will receive you as their Lord and Savior. Remove them from the hands of the evil one. Hallelujah. Heaven is their destination. We thank you, Lord. And even in these uncertain times and season, oh Lord, that we're living in, we pray for your protection. We pray for your covering to each one of us. Ang aming mga kamag-anak, nasan man sila naroon, bakuran mo sila, Panginoon. Ingatan mo sila, Panginoon, Lord. Ilayo mo sa anumang panganib,
Panginoon. We lift them up to you, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. You may go back. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Those of you who need healing, receive your healing. Hallelujah. We break every stronghold of sickness. Praise the Lord. Your name is power. Your name is healing. We receive our healing, Lord. We receive that life in our body, the life of Jesus. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. The blessing of God the Father, the blessing of God the Son, the fellowship of His precious Holy Spirit abide in you and dwell with you both now and forevermore. And all God's people say, Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. See you again next week.